Kaya mga sir, tayong video naman na gagawin natin yung click na mausok. At ito kakapagawa pa lang ito mga sir. Kakapagawa pa lang ito. Top overhaul nito mga sir. Umabot siya ng 10,000 daw, sabi ni sir. Tapos ang pinakamasakit masakit ito pala mga sir ay gumastos siya ng napakalaki, 10,000. Kaso yung pinaka point niya na problema hindi man lang natanggal. Ang masama pa, nadagdagan pa yung problema niya. Yan, 95. Papansin nyo sa starting pa lang, sablay na, nanginginig-nig yung makina. Ayan, wala siyang stable na minor. Ang talagang nito, problema nito bago pinagawa, yung lagitik. Yung lagitik lang po yung yung issue nito mga sir. Tapos nauwi sa malaki ang gastusan. Palit ng block, piston ring, bagong gawa lang itong mga sir. Pinagawa ito sa sa sikat na manggagawa ng disc brake. Umabot siya ng 10,000. Start pa natin. Pero ang pinaka mala pa dati, pinagawa niya itong mga sir, walang usok. Yan, mamatay-matay pa yung makina niya. Yan, walang stable na minor. Tapos papansin niyo yung tip ng tambucho, basa. Sinyalis po yan na na yung langis tumatapon na sa tambucho niya. At yung minor niya naman siguro hindi na makasunog ng maayos, or hindi kaya baka advance ng isang ipin. Kasi kapag yung timing nito mga sir, advance ng isang ipin, ganyan po yung nangyayari. Pero depende pa rin yun kung may problema sa spark plug, total body, ganun. Okay ba yung pinagawa mo to? Maganda yung minor nito, pinagawa mo? Oo. Ngayon maganda lang yung nung pinagawa nito. Kaso nangyari ganito na, gumastos ng 10,000. Top overall pa lang yung mga sir, samantalang singilan ko sa top overall kasama na yung langis, coolant, top overall, block, piston ring, gasket, saka base gasket. Umaabot lang ako ng ng 5,254 lang yung sinisingil ko mga sir. Yan, tapos pa yun, may warranty pa. Kasi ito mga sir, after magawa, di naging okay. Kaso ramdam niya na agad ni customer yung yung problema. Binalik niya after 1 week. Ang pinakamasaklap, ayaw nang tumanggap yung gumawa nito ng back job. Ayan ang pinakapangit. Kaya ito, hindi na sa atin. Okay, ngayon, gagawin natin, kakalasin muna natin yung block. Kasi bago daw yung block dito. Makikita natin, baka mamaya yung kanyang block or yung piston at piston ring, baka hindi nasa-aggregate yung kanyang gap. Kaya kahit bago yung piston natin, bago yung block, uusok at uusok pa rin yan. Depende pa rin yan kung pinalitan ba talaga o hindi. Kaya klasin muna natin to. Kasi ang gumawa nito, 4 daw yung gumawa nito. Tapos meron pang katawagan sa video call. Parang i-guide sila. Tanggalin mo natin to. Tanggalin natin yung tambucho, radiator, mga ganyan tatanggalin natin. Yan, ito mga sir, kinakalasan natin yung yung ibabaw. Tapos takpan natin baka awayin ako. Yan, tinakpan ko muna yung tinakpan ko muna yung pangalan kasi ayaw ko naman din makipag-away, baka mamaya awayin ako pagka napanood nila to. Ito yung kanyang total ng nagastos. Wala pa ata labor dito. Labor 1,650. Oil pump. Uy, hindi na sira ba yung oil pump nito? Bihira masira oil pump nito. Hindi nasira yan dahil hindi naman yan nasira ng nila. Tapos umabot ng alas 7, tanggal kabit, bigla nasira, tapos nagpabili sa Caloocan. Sabay sinabi nasira daw, samantalang alatang sila nakasira.
Ito mga sir, tinakpan ko yung pangalan kasi ayaw ko naman din na ano. Makipag-away. Yan yung kanyang yung block niya mga sir. Piston, saka piston ring. Nagkakahalaga po yan ng, ng 4.5. Bukod pa yung valve seal niya. Valve seal niya 150 sa 300. Yung NLEX valve, hindi ko alam kung ano yan, 1,350. Tapos yung oil seal, hindi ko alam sa oil seal yan, 190. Tapos yung tappet cover, yung tappet cover gasket, ayan 650. 300 lang yan sa Honda. 360 nga din sa akin eh. Hindi kasi pare-pares yung bintahan katalaga ng parts. Honda oil 340. Tapos piston pin 250. Coolant 180, labor bali 2,000 yung niya, labor ay 1,650 plus oil pump, nasira yung oil pump 550 kasi kapag nasira yung oil pump, di naman talaga yan iikot or di masusupply ng langis yung ibabaw. Ito yung ito yung loob ng makina, medyo nanggigitata na rin sa langis or sa itim. Pagka mga ganito, sinyalis po yan talaga mga sir na hindi maganda yung oil or isa pa, medyo napapabayaan na rin sa change oil. Yan yung mga kapag kaganyan, ganito na yung mga itim, hindi po kaagad maapektuhan yung sigunyal kasi sabi may problema na yung sigunyal. Base naman din sa pinandar natin kanina, wala namang wala namang nakikita na problema na na sigunyal. Ang narinig ko na problema niyan yung valve guide or di kaya rocker arm. Tapos tanggalin mo na yung radiator, i-try mo natin update kung tama yung pagkaka-update niya or yung valve clearance. Update mo para makita natin kung yan, ito yung yung pinalitan daw. Ha? Naka-update na yan? Sabay sinabihan ko pa ako. Hindi, ikot mo pa. Additional ka pang 6K. Balikan mo na lang bukas. Ang mahal na ng singil niya, dual shot lang eh. 11,000 nata sabi niya sa akin. I-tap din mo. Ang mahal naman. Tap din yan. Dual shot lang. Mayroon lang yun siya. Yan, okay naman yung yung clearance niya mga sir. Kaso tugod lang ng konti yung kanyang exhaust. Yung intake naman maluwag. Yan. Tapos mausok. At advance ng isang ipin. Advance siya ng isang ipin yung pagkaka-top dead niya. Kaya siguro ganoon na lang yung under niya. Mamatay-matay. Tapos makikita natin to kung nilagyan ng sealant. Ito, kasi napaka pangit talaga dito kapag naglalagay tayo ng sealant sa gasket dito sa gitna. Okay, tanggalin na natin. Tanggalin mo yung tambutso. Tapos ibaba muna natin yung kanyang cylinder head saka yung block para makita natin kung bakit umuusok. Okay, tara mga sir, kinalasan natin. Yung kanyang cylinder head, tama yung sinabi ko mga sir. Nilagyan ng ng sealant or yung yata to. Yung yung isa yung makapit. Tingin, umaya na yan. Yan, ito yung gasket niya mga sir. Kikita naman sa video ng mga sir na na nirepair. Tapos yung spark plug niya gigitata. Isa rin yan mga sir kung bakit hindi maganda yung andar. Tapos hindi mo lang masyado nilinisan yung head. Basta na lang pinalitan ng gasket. Bago naman yung valve seal niya mga sir. Tapos mamaya kakalkalin natin to. I-check natin yung valve guide niya. Check mo natin yung block kasi bago yung block niya daw mga sir. Hanginan mo ng dito. Hanginan mo na. Tanggalin na natin yung block niya para makita natin.
Tigas? Tigas ng rin yung block. May gasket din yung ilalim niya. Pag bago mga sir, kahit din natin maglagay. Depende na lang kung hindi bago talaga yung nilalagay. Pero doon sa ilalim niyan, kahit na hindi bago yung ilagay nyo dyan, walang problema yan mga sir, kahit hindi nyo lagyan. Okay, may gas-gas. Yan, may gas-gas yung block niya mga sir. Sayang, bagong-bago pa. Kasi kapag hindi natin pinalitan yan ng may gas-gas, uusok pa rin yan. Tapos check natin yung yung piston niya. Ayan, okay naman. Kaso may kaskas yung block. Nagtamaan yung block. Tapos yan, may mga silan-silan pa yan. Dapat hindi na tayo naglalagay ng silan. Kaya matik yan mga sir. Kailangan natin magpalit ng piston ring. Kasi pag hindi natin pinalitan, baka umusok lang din. Sayang na naman yung effort ni sir na pagpapagawa sa atin. Baka umusok uli. More lang naman po yung piston sa ring, saka yung block. Kaso sa kanya kasi mahal. Kaya palitan natin yan. At check natin yung ingay. Yung usok niya mga sir, doon sa block yung mga sir, mayroon siyang gas-gas. Ito yung gasket niya. Lagyan ng sealant. Dapat hindi natin nagalagay ng sealant dito mga sir. Kasi totally, kapag bago, hindi mo na kailangan maglagay. Tapos yung check natin yung valve guide niya. Ayan, check natin yung yung valve clearance. Ayan, sobrang laki nito mga sir. Itaas mo nga. Ayan. Sige. Ano sa pa? Mayroon din. Yan yung mga sir, yung naririnig natin na lagitik. Tapos yung under niya medyo hindi maganda, gawa kasi ng loss compression na rin siya, hindi na maganda. Tapos kung kakatak overhaul lang to mga sir, yan, nagkatatong kaagad. Yan yung narinig natin ingay. Tapos yung hindi maganda yung minor niya, isa rin po yan, kumbaga tinatawag na loss compression na siya. Yan dapat yung pinunterya, second option na lang yung yung block. Dapat sana, pero obligado kasi medyo kita ko rin sa sahid niya na nanggigit ata sa sa langis na kulay itim. Matik din naman na papalitan din talaga naman yung yung block. Kaso nga lang itong pinaka kuha ni sir, problema yung ingay lagitik hindi nawala, nadagdagan pa ng usok. Nadagdagan pa ng problema. Kaya gagawin natin, ipapamasin shop natin yung head niya mga sir para matanggal yung ingay. Papalit tayo ng valve guide. Yan yung lagi yung pinaka-importante. Gagawin nyo yan para malaman nyo kung valve guide ba yung problema or tune up lang. Gagawin dyan, i-adjust nyo muna yung valve clearance. Nakikita nyo naman yung sukat ng valve clearance ng mga sir sa compartment na makuha nyo, 1024 yung size. Tapos kapag kaganoon pa rin yung ingay, matik po yan na valve guide na yung problema nya. Kaya gagawin natin ang machine shop yan. Papalit tayo ng valve guide. Ito na mga sir. Nandito na yung pisa ni ni click na 125. Nagpabili ulit tayo ng panibagong block mga sir. Pairam nga ako ng ando pa rin resibo niya.
Ito mga sir, binigyan ako ni sir ng 4,000 ay hindi pa naubos yung 4,000 dito. Kasama yung ano, kasama yung sa pagpaparepair ng ano ng valve guide. Doon sa nakita natin sa resibo, 10,000. Yan. Yan, galing ito ng machine shop mga sir ha. At ito na, tignan natin. Sana yung pinagtanggalan nito? Andito yung pinagtanggalan o hindi binalik kapulong? Dito pala. Yan. Ito mga sir, yung valve guide na galing dito. Ito mga sir, kaya ko namang gawin to, kaso nga lang yung paghuhuning nito ang medyo matagal. Siyempre gusto ko yung mabilis matapos kagad dahil para makauwi rin si sir at hindi bang ganti na matagal. Yan, makikita nyo, hindi na siya bilog, oblong na. Kanina inikot natin o ginalaw-galaw natin kanina. Sobrang play. Wala. Tapos to. Yan, wala na din. Goods na. Yan, pitit na. Tapos, ang gagawin natin, ito, i-replace natin. Tapos, lilinisan natin to. Pati spark plug yan, papatanan natin dahil medyo hindi na pwede. Mulang naman yung spark plug natin mga sir. Okay, linisan mo na bayaw. Para makauwi na lang si sir. Yan mga sir, na-assemble na yung bago nating piston. Tapos doon linisan yung mabuti. Dahil nilagyan ng sealant kaya obligado hindi linisan talaga mabuti yan. At yan, kakabitan ni Kapulong yung piston ring. Wala! Kasi mangot ka na naman. Kumagalit. Nakabit na ni Kapulong yung bagong piston. At wag niyong kakalimutan mga sir na i-double check lagi yung gap nung piston ring. Dapat magkakaiwalay po yan. Dapat nakasegregate. At tulad dun sa sinabi ko kanina na dapat kapag bago, wag niyo lagyan ng sealant kasi papangit lang yan sa motor. Babara lang dun yan sa daanan ng langis. Tapos yung dowel, magkatapat po yan. Napaka-importante na may dowel po yan mga sir para hindi ma-deform or hindi tumabingi yung block. Yan yung bago. Basta may kontil, magaling yan. Apa lang? Pagtitita na ito, siksik ng siksik mo. Paano mo kasi, dito ako. Basta may kontil ba? Magaling yan. Pag may content, dapat katabi ng dowel. Nakatabi ng dowel daw eh. Nabanatan ka. Wala. Tinitira ka ni bayaw. Pag nagtampo ka, tapos kanin Ito naman yung bago nating block. Kanabil mo sa sa resibo. Tingnan natin yung resibo niya mga sir. Pag-compare natin yung galing sa Caloocan. Naubusan kasi ako ng stock. Black lang? Black lang eh. Sa 1.4 lang to. Grabe si Grasa. 1.4 lang pala yan. Sa 1.4 lang sa road na yan, kasama yung gasket saka Oo. dalawang balsil. Kaya nga. Kasi nakikitala na ako doon sa cycle mo eh. Ito naman, yung agaw na kita nakikita dito Okay, di ka nakita discount. Ayun. Ngayon kita nakikita dito eh. Kaya siya palagi na-ansay ko eh. Mag-assist eh. Yan, yung valve seal niya mga sir. Yung valve seal niya mga sir mura lang yan. Yung, kahit sabi mo yung sa valve seal mga sir, kahit sabi mo 190 dalawa,
pinakamura-mura na pa rin yan. Mataas pa ngayon, tapos 2,000 eh. Kaso dun sa kapila, 300, 150 isa. Sa budget. Oo, 150 isa. Pinang-isip. Overpriced. Ando nag-isipin. Sa white plus mo. Yan yung bago nating block mga sir. Isasalpak natin dito. Kapag ganyan mga sir, lagyan nyo siya ng langis. Bago nyo isalpak yung block at yung block din, lagyan nyo din ng langis. Para hindi magasgasan na nilalagay natin yung block to piston. Iyon, lagyan mo yung piling. Lagyan mo ng piling. Wala sa piling. Sa kabilang yung piling. Lagyan mo. Sa kabilang mo. Salpakan natin. Yan, tapos yung cylinder head. Yan, ginagrindig yung pound ni Bayaw. Yan, i-valve lapping natin para sureball na walang singaw. Kasi kapag medyo may problema na kasi yung valve guide niya mga sir, yung mismong pinaka valve lapping, hindi na masyadong maganda. Ito na yung bagong block. Ayan, lalagyan natin. At lagyan na rin natin yung gasket. Tapos yung chin guide. Tsaka lagyan na rin natin yung sprocket cams nya. Para yung head na lang. Pag natapos yung head, salpak na rin natin kaagad. Ito yung gasket nya mga sir. Magkaiba sa 150 mga sir. Kaya kapag 125 yung motor ninyo at bumili kayo ng gasket, minsan kasi hindi pare-parehas. Minsan binibigay sa inyo pang 150. Yan, mauudlot yung paggawa ng motor ninyo. Kaya double check yung mabuti. Tapos pagka ganyan, pwedeng langis lang yung ilalagay ninyo. Parang pampadulas in case na mali kayo ng example na lang, mali kayo ng o di kaya may nakalimutan kayo. At natunaluan nyo na siya. Pagka may langis, hindi ka agad-agad masisira yung ating cylinder head gasket. Kasi malulusaw naman yung langis mga sir. Hindi natin yung kapulong yung sprocket cam chain natin. Basta top dead nyo sa may magneto. Tapos top dead nyo rin dito. Medyo kapag ganitong mga position na pagta-timing, medyo mahihirapan talaga kayo. Kung first time nyo lang siyang buksan or first time nyo lang gumawa ng ganito. Ito naman sir, nakasimbol na kapulong yung cylinder head natin. I-plug mo nga muna. I-parinig mo nga muna. Kung magkakaroon na siya ng parang puputok. Oh, yun. Yun ang pinakamaganda to. Yung plug. Yung intik naman. Ayan. Okay, ilagay mo na yung valve, spring, guide. Tapos dito mga sir, in case na kayo magtatanggal nito, pinakamainan, malalagyan nyo pa rin siya ng ng silicone gasket. Kasi kapag hindi nyo nilagyan ng silicone gasket, mapapa-top overhaul uli kayo nyan. Lagyan nyo lang sealant dito mga sir para hindi mag-linkage siya. Para hindi kayo magpapa-top overhaul uli ng oras sa oras. Kasi walang walang gasket. Sealant yung ilalagay natin yan. Tapos assemble na natin to. At salpakan natin para makauwi na rin si sir. Medyo inabot siya ng mga sir ng ilang oras hapon. Gawa kasi ng natagalan tayo doon sa pagtanggal ng valve guide. Kasi sa Caloocan pa natin dinala yan. Doon lang kasi sure namin na gumagawa na talagang hindi kami nagkakaroon ng supply pa.
Ayan, asimbol na natin. Ayan, makinis na makinis yung mga sir. Pinaka-importante ito, itong paste na to, dapat malinisan nyo yan. Para hindi pagsimulan. Yung, palitan na natin yung ano, spark plug mo. Palitan mo na yung spark plug niya. Para maging kondisyon. Salpak na natin. Para makauwi na rin si sir. Salpak na ni Kapulong yung head. At mamaya lalagyan na rin natin yung ano yan, mga tornilyo, water pump, tapos coolant. Yung langis mo, magpapalit ka ng langis. Palitan mo na yan kasi ano yan eh. Galing ka sa ano. Sobrang itim na siguro niya. Sa ano, galing ka sa nagbabawas ng langis kaya automatic yan ha. Kailangan mo ano. Salin-salinan ko nga lang eh. Tapos lagyan natin yung tornilyo. Huwag nyo kakalimutan na huwag mahigpitan yung mga sara. Kailangan higpitan nyo mabuti din yan. Pero kalalay lang din sa paghihigpit kasi baka mabali yung tornilyo. Ito na mga sara, nailagyan na natin yung ano, yung cylinder head at ayan, at tornilyo na natin. Tapos yan yung contail, tapat nyo dito sa tornilyo na yan. At may guhit din dun sa may magneto. Magneto, itapat nyo rin dito. Yan to. Tapos yung guhit dito. Medyo kalawang na rin kasi yung magneto ni sir eh. Yan. Tapat nyo dito. Tapos may guhit dyan. Pagtapatin nyo lang yan. Yan. Pagka naitapat nyo yan, makikita nyo rin dito. I-double check nyo bago nyo paandarin or ilagay yung ano, yung water pump para sure ball na kapag pinaandar nyo siya, start ka agad kasi yung una kasi advance na isang ipin. Kaya medyo iba yung andar niya. After natin makabit yan at malagay na rin tong ano, mga cover niya. Tapos mapalitan natin ang langis kasi nga kumakain ng langis. Palitan natin ng bago, lagyan natin coolant. Diyan natin makikita kung gumanda na ba yung andar niya o wala na yung usok. At pati yung ingay kasi yun talaga yung pinaka yung ingay. Ayan, nailagay na natin yung throttle body. Sunod mo na yung radiator at testing natin pa rin. Yung sukat ng valve clearance natin, intake sa exhaust 0.010 tapos 0.024 mm yung ano, si exhaust naman. Okay, testing muna natin pa rin. Ayun, no? Yan na sir, nawala na yung logitech nya. Start agad. Kapag ganito mga sir, saktong-sakto yung inyong pagkaka top dead, valve clearance, ano po yan, start din po kagad yan. Tahimik na lang. Ang nagpapaingay na lang, inarinig nyo itong kanyang ano, cellphone holder. Okay, patayin mo natin kasi hindi natin pwedeng painitin ng matagal dahil wala pang kulat. Wala pang kulat. Tapos papalitan din natin ng langis niyan. Sabay na rin natin yung diagnostic tools. Kailangan din natin i-reset kasi nga nagkalas tayo ng mga mga socket sensor at napaka-importante kasi na dapat diagnose natin after natin gawin or magtanggal ng mga socket para mag-match yung TPS natin saka sa computer box para hindi siya masyadong malakas sa gas. Ayan, balik muna natin at least narinig natin ng kaunti at tumahimik na rin. Ayan, wala na yung problema ni sir. Silasayan na natin ng bagong coolant at painitin natin ito mamaya kasi mayroon pang langis yung kanyang muffler. Matik po yan na puusok pa siya sa pagpapainit natin yan mamaya. Pero dapat mga ilang kuwan lang, mawawala din dapat kagad yan. Bago na yung block,
piston ring, valve guide, yan. Yan yung mga ating ginawa. Lalo na yung gasket mga sir. Palitan nyo mga langis. Langis. Ha? Napalitan na. Kasi napalitan na pala yung langis ng mga sir. Yan. Tahimik yung kanyang makina mga sir. At maya maya, kasi nakajunk pa yung kanyang center stand. At ita-diagnose pa natin. At yung battery niya 4L lang yan, hindi yan talaga yung para kanya, pero pwede niyang gamitin yan, kaso nga lang medyo kukurap-kurap ng konti lang yung kanyang headlight. Pinalaan natin yung preno para hindi siya umabante kasi naka-jack yung kanyang center stand. Ang layo na ng yung tunog kanina bago natin gawin at yung ngayon. At kung mapapansin nyo, stable yung kanyang minor, hindi siya nagluluko-luko na parang si Bayaw na dati tahimik pa lang yung nang pumunta yan dito, ngayon niluluko na ako. Bayaw, hindi na siya alay na yung yung una na kapag piniga mo yung kanyang acceleration, mamatay. Tapos hindi nag-stable yung kanyang minor. Ang mapapansin nyo, ayan, yung una bago natin gawin, malamig yung makina, cold, pero mausok yung sa atin. Itim na ngayon yung usok niya. Yung yung ingay niya, yung cross guard. Yung cross guard yung maingay. Kapag sigunyal naman yung problema mga sir, minor pa lang, ramdam mo na kaagad yung yung sigunyal kapag kasigunyal yung problema. Kasi ito mga sir, hinihingian pa siya after magawa or after mga singil ng 10,000 pagkakatapo burol, tapos inabot din ng gabi, sinisingil pa siya ng ng another 6,000 para daw sa sigunyal. Unang-una nakita ko nung pagdating pa lang dito mga sir, hindi naman totally talaga sigunyal yung problema. Kasi lagutok pagkasigunyal. Paglagitik, valve guide, rocker arm, yan, valvula. Kapag local yung ginamit natin na valvula, napipipi yung ulo ng valvula. Maingay yung kanyang head guard. Tahimik na. Siya, wait mo Shoutout sa gumawa nito. Yan, si sir ang may-ari. Yan, shoutout din sa iyo sir. At salamat sa pag-aantay dahil tagal mo nag-antay din. Natagalan lang naman tayo dito mga sir sa valve guide lang. Doon tayo natagalan. Siyempre, i-hintayin pa rin natin, lalo kung sa machine shop naman ay maraming nakapila. Siyempre, pipila din tayo. Diagnostic tools na lang, i-reset natin para maganda-ganda yung hatak. Ito sila, may warranty sa akin to ha. Dali mo lang dito pagka may problema, may napansin ka sa gawa namin, balik mo lang dito. At prioritize lagi pagka may problema. Or back job, may prioritize lagi yan. Balik ko yung ball race ng tanging panggilid. Sige. Yan, diagnose muna natin. Nag-usok pa yung pinita niya. Diagnose natin, reset. Tapos checking kung tama ba yung minor. Dapat ang minor nito nasa 1,500 plus 200. Dapat hindi siya bababa ng 4,000 RPM. Okay, checkin natin yun. Na-reset na natin yun. Checkin natin yung engine speed at bagsak sa 4 natin. Yan, dapat hindi siya babagsak ng 1,400 RPM. Dapat 1,500 plus 200. Yan, dapat naglalaro yan dyan. Stable natin dyan. Siyempre i-adjust natin kasi hindi natin mape-permanente ng 1,500 dyan.
Yan, tumataas na. Tumating konti, medyo mataas. Dapat nagpi-play lang yan sa ano. Mababa. Okay na. Boom! Yes na. Yan. Tapos yung narinig nyo parang tok 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 tok. Sa pulley na yun mga sir. Kasi alam naman ni sir na, ano, na may problema na yung pulley niya. At upon checking din naman, nakita naman natin ano, na may kalog na. Tapos re-reset natin. Kagandahan doon sa click na to, meron siyang resetter ng change oil kung kailan ka pwedeng magpa-change oil. Hindi mo na kailangan pang isipin kung kailan ka nagpa-change oil. Sisit mo lang to. Set natin yung oil change kung kailan na uli magpapa-change oil. Ngayon kapag ganito bagong gawa, bago yung black, ginagawa ko dyan 1,000 kilometer change oil na uli siya. Tapos siyempre kailangan natin i-break in muna, 60-60 lang muna. Kung mag 70 to 80 ka, pero wag ka magpipirme. Tapos pagka ihinto ka na, wag mo muna kaagad papatiin, hayaan mo lang muna kumalma, saka mo siya patayin para sureball na good condition yung pagkaka-break in mo. Ayan, maingay lang yung ano, yung heat guard niya mga sir. Ayan, okay na uli. At swabing-swabe na yung andar ng motor niya. May plastic na yung ano nyo. Hindi na makangan sa mata. Ayan na. Ay, puputulin ko na yung video natin mga sir. Maraming salamat. Yung ano, nag-i-stack up na yung kable mo. Okay, ingat ka sa pag-uwi mo sir ha. Salamat sa pagdayo.